Yun mga bossing ko, bali magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Bali good morning po. So keep like, share, and comment lang mga boss. At sa mga basher ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. So meron lang ako na basa at ito'y meron talagang aral. Kumbaga kaya gusto ko lang din i-share sa inyo mga boss ha. So babasahin ko lang ha. So lesson learned. Mind your own business. If it has nothing to do with you, better wag na magsalita. Stay on your lane. Yan. Number 2, focus on your goals. Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Galing. Money is only a tool and doesn't make you vulnerable. Mas mataas ang value ng attitude, integrity, and dignity kaysa sa pera na gawa lang din ng tao sa pool. Always protect your inner peace. Trust no one in the game, lalo't stranger. Pag may nag-uutos sa'yo na di mo namang kilala, auto-decline dapat yun, lalo't negative energy ang dadalhin sa'yo and sa crowd mo. Tama yun. Keep the hustle clean, always be transparent. Transparency build the highest level of trust. And keep doing that extra mile no matter the situation para mapil ng client mo na never mo siya iniwan kahit hirap ka din. 6. Empathy. Learn to write words. A salesman must know the rules to regain back clients' trust despite of bad situation. Nobody's perfect. And anyway, and you'll need is best empathy to cover it all up. Number 7, contentment. You are already at the top selling. To big shit popping. PS, eto pinaka last mga boss. Eto may aral din to, nabasa ko to. Ganda na yun to. Very bright strategy to destroy someone. Ayan na, katulad ng mga pagre-review. Ayan na, pagbibigay ng pera para masabing nakatulong. Clickbait ang ginamit para mapagawa ng bad reviews. Kumagat sa bait kaya gumawa. Ito na yung time na pwede na mag-backfire dahil mahati na ang paniniwala ng fans club. What goes around comes around. Ayan. Better stay alone, quiet, and humble. Ayan. Whether it's content or not, as long as I learn something from it, it automatically benefit me. Magaling ang nag-post na ito. So, ayun nga mga boss. Sample na lang yan syempre ng nagbibenta ng Rolex. Tapos ako'y, di ba? Rolex na nagbibenta ng Rolex. Rolex Tapos ako na small time business lang. Hindi na, kung ako yung nagbibenta ng Rolex, hindi ko na para pansinin yung small time small time business. Kasi small time na nga hindi mo na kailangan pansinin. Kumbaga, wala namang silbi, wala namang bitaw, di ba? So, ayun, yun lang ang pinaka naging aral. Huwag na tayong mangingialam sa mga bagay naman din na hindi tayo kasali para hindi rin tayo mapasama or mapalagay sa hindi maganda. Minsan sa ganung galawan tayo rin ang mapapasama. Napakagaling nun. Gustong-gusto ko kaya mga boss i-share ko sa inyo. Mind your own business, focus on your goals. 'Di ba? Don't exchange your foundation para lang sa pansamantalang dagdag pain na posibleng ikasira mo. Money is only a tool. Ayan so nakikita naman natin yung mga poverty porn, mga ganon, di ba, na nagbibigay ng pera para lang masabing mabait, like that. Ayun, mind your own business talaga ang pinaka the best. Wag ka na makikisali para hindi ka rin na mapasama. So ayun, kailangan lang natin mag-ingat sa bawat galaw. So ako mga bossing ko, inaamin ko po yung pagkakamali ko. Humingi po ako ng kapatawaran kay tatay na mekaniko. Tay, pasensya ka na kung naging mainit tayong dalawa. Hindi ko rin kagustuhan yun. Then gusto ko lang din ikwento mga boss, dito ko na sasamantalahin ko na ganito ang story kasi nun mga boss, kaya medyo hindi rin ako naging maganda yung sarili ko that time.
nabili sa akin yon, tapos binalik. Syempre, yung time na binuksan namin yung radiator noon, mga boss, galing na po sila sa takbo. So ngayon, kahit papaano, meron talagang pressure yon. Talagang medyo bubulwak yon. Pero, pinapanood ko nga sa inyo yung full video, mga boss, nung nireview dun sa garahe, talagang stable yon. Tsaka hindi po ako para magsabi na hindi okay yung magsabi ng hindi totoo na, 'di ba, na hindi okay yung unit ko. Kasi syempre binayaran naman nila 'yon. Chinek, may kasama siyang dalawang lalaki na nag-check na unit. Tapos yung mekaniko na 'yon, mga boss, kaya ako nagalit din. 'Yun ang kinagalit ko is si tatay na nagsasalita sa akin, hindi naman siya kasama kahapon nung binili yung sasakyan. 'Di ba? Ang akin lang, sana naman kung talagang wala kayong tiwala sa akin, dapat sinabi niyo na yung unang mekaniko niyo pala. Para hindi nagka-problema. Syempre kahit sino naman magagalit ng ganun, 'di ba? Na chinek, hindi naman kasama yung mekaniko, tapos isasama ko yung, kahit parang ako lang yan pag ako bumili, tapos binili ko, tapos nagkaroon na sira, di ko kasama yung mekaniko. Pagkabalik ko, may kasama na ako mekaniko, kahit sino siguro naman magagalit. Ayun. So ayun, kinento ko lang, gusto ko lang din maging maraming natutunan. So marami tayong natutunan dito sa issue na to, na wag na tayong mangingialam sa mga bagay na na tayo kasali. Kasi pag once na nakisali ka, baka may pahamak mo lang din sarili mo, hindi rin maging lalo lang mapasama or hindi maging maganda ang daloy ng negosyo mo, or baka yung pa yung kasira mo. So ayun, pinaka the best talaga, mind your own business. Huwag ka nang mangialam ng may negosyo kasi hindi yan maganda. Matik yan, baka ikasira mo. Sigurado yan. So ayun, mga bossing ko, mahal na mahal ko kayo. Pasensya na po, sobrang toxic na sa Facebook. Di ko rin naman po kagustuhan yun na kumalat ng ganyan, na talagang wala overheat na naman. Inaabot na naman.